MT Novel Story. Chapter 711, Codename Chaos. Ang compound number 6 ay isang terminong hindi pa naririnig ni Zhang Yi. Ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya. Ang Compound X ay isang natatanging teknolohiya ng pamilya Deng, at kahit ang mga tao sa Blizzard City ay hindi ito makukuha. Salamat, naiintindihan ko na. Nag-isip siya ng 2 beses at pinigilan ang gana niyang gamitin ang injection. Mas mabuting maghintay hanggang matapos ang eksperimento ni Liang Yu at obserbahan ito. Sa lahat ng pagkakataon, dapat unahin ang pag-iingat. Hindi ka maaaring magkamali ng labis. Sinabi ni Deng Yuanbo kay Zhu Xing na pumayag si Zhang Yi na magsilbi bilang kapitan ng pangkat ng Tengo. Labis na nagulat si Zhu Xing. Hindi niya alam kung anong mga kondisyon ang ginamit ni Deng Yuanbo para hikayatin si Zhang Yi. Tumawa lang si Deng Yuanbo at naglakad-lakad na may haha. Hindi rin galit si Zhu Xing. Sa madaling salita, hanggat pumayag si Zhang Yi na magsilbi bilang kapitan ng pangkat ng Tengo, ito ang magiging pinakamagandang balita para sa mga pangunahing puwersa sa Blizzard City. Nag-isip siya sandali at hiniling sa kanyang sekretarya na si Lan Xincheng na tawagan si Zhang Yi. Plano niyang kausapin ng personal si Zhang Yi, higit sa lahat dahil mayroon siyang dapat ipaliwanag tungkol sa misyon. Sa makatuwid, si Zhang Yi ay hindi masyadong nakapagpahinga sa hapon at muling tinawag sa combat center. Nakilala niya si Zhu Xing. Si Zhu Xing ay may magiliw na ngiti sa kanyang mukha at tumingin kay Zhang Yi ng may kasiyahan, katulad noong tumingin siya kay Deng Shentong. Nabalitaan ko kay Tio Deng Yuan na pumayag kang maging kapitan ng Tengo Team. Ilang beses nang nagreklamo si Zhang Yi tungkol sa pangalang ito sa kanyang puso, ngunit sa kabutihang palad ay hindi talaga siya isang dog licker. Isipin mo, ang team ni Deng Shentong ay tinatawag na Tianshen, at siya ay tinatawag na Changgo. Medyo low-key. Inalis ni Zhang Yi ang kanyang pag-iisip, itinaas ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo, inilagay ang kanyang kanang kamao sa kanyang dibdib. Para sa Jiangnan Region, para sa Blizzard City, at para sa kaluwalhatian ng bansang Chino. Tungkulin nating itayo muli ang kaluwalhatian ng Washu Country. Kailangan kong pag-isipan kung ito lang ba ang pagkakataon ko sa buhay na ito para magbuhos ng dugo para sa bayan. Marahas na umubo si Zhu Xing at sinabi sa sarili, malapit ka nang matapos, muntik na akong magmakaawa sa iyo noon pero hindi ka pumayag, ngayon ay parang mainitin ang ulo mo, sino ang pinapakita mo sa akin? Bagamat hindi ko alam kung anong mga kondisyon ang ibinigay ni Deng Yuanbo kay Zhang Yi, masasabi kong si Zhang Yi ang uri ng tao na hindi nagpapakawala ng mga agila kapag nakakita siya ng mga kuneho. Ang nagpahanga kay Zhang Yi tungkol sa pamilya Deng ay marahil ang kanilang genetic technology. Seryosong sinabi ni Zhu Xing kay Zhang Yi, dahil tinanggap mo ang posisyon ng kapitan, dapat mong gampanan ang kaukulang mga responsibilidad. Ang mga labi ng God Squad at ng Black Robe Squad ay maiiwan sa iyong pamamahala. Ang mga estranghero na ito ay pawang mga masuwayan na tao, lalo na ang mga miyembro ng God Squad. Bilang kapitan, dapat mong pagsamahin ang koponan at itigil ang pagkilos na parang nag-iisang lobo. Gayunpaman, bilang kapitan ng investigasyon, masisiyahan ka rin sa napakataas na pahintulot. Magpapadala si Lan Xincheng ng mga tagubilin sa pahintulot sa iyong device sa komunikasyon sa ibang pagkakataon. Si Zhang Yi ay walang anumang pagtutol sa mga ito. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, gumawa siya ng 2 kahilingan. Nagdala ako ng mga tao dito, sila Liang Yu at Yang Zhengzhan. Napakalakas ng alaga kong si Wawa. Sana may sama itong 3 sa team. Pagkatapos ng lahat, ang mga pansamantalang kawani ay maaari ring tamasahin ang mga karapatan ng mga regular na kawani, tulad ng mga uniforme sa labanan at iba pa. Ipinaalala nito kay Zhang Yi ang mga boluntaryo bago ang katapusan ng mundo. Bagamat hindi sila binayaran ni isang sentimo para sa kanilang trabaho, nakatanggap pa rin sila ng isang set ng damit nang umalis sila. Hindi rin naman siya matako, bigyan mo lang sila ng itim na terno. Ang bagay na iyon ay talagang kapaki-pakinabang. Ngumiti si Zhu Xing at tumango, syempre walang problema iyon. Bilang kapitan, may kapangyarihan ka pa ring magtalaga ng iyong mga crony. Nagpatuloy si Zhang Yi, ang pangkat na ito ay pansamantalang nabuo. Sinabi ko rin na pansamantalang magsisilbi akong kapitan. Kapag natapos na ang misyon, babalik pa rin ako sa Tianhai City at magiging malaya kong tahanan. So, I don't want my personal information to be overly exposed. Can you let me act under a code name instead of my real name? Ang pagtatago ng iyong lakas ay mahalaga.
Ngunit pagkatapos ng labanang ito, tiyak na mapapansin ng maraming puwersa ang pangalan ni Zhang Yi. Gamit lamang ang kanyang pangalan, ang mga malalaking organisasyon sa mundo ay mabilis na maalis ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kasalukuyan. Pagkatapos ng lahat, ang impormasyon ng pagkakakilanlan ng mga ordinaryong tao dito ay hindi mahalaga at matagal nang naibenta sa mundo. At ang personal na impormasyon ay naglalaman ng mga kahinaan nito, at posible na ang isang maliit na problema ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Matapos marinig ito, nag-isip sandali si Zhu Xing at Bang Ulong, ang ideyang iminungkahi mo ay talagang binanggit ng ilang mga pinuno ng distrito sa isang briefing hindi pa matagal na ang nakalipas. Kailangan nating lumikha ng mga codename para sa mga pangunahing mandirigma upang matiyak ang pagiging confidential ng personal na impormasyon. Ito ay dapat isaalang-alang na karaniwang kahulugan. Kahit sa mga militar, may mga code ng operasyon ang mga sundalong espesyal na puwersa. Hindi pa banggitin ang mga espesyal na tauhan, na kadalasang gumagamit ng mga codename o pseudonym para matiyak na hindi malik ang kanilang mga pagkakakilanlan. Nagtanong si Zhang Yi, ibig sabihin walang problema. Ngumiti si Zhu Xing at tumango. Siyempre. Sa katunayan, ang rehiyon ay nagsimula ng magtrabaho sa pagpapatakbo ng pangalan ng code. Talaga kaming nagtakda ng mga panuntunan para sa mga pangalan ng code. Hinawakan niya ang kanyang baba, well, the current decision is to use characters from ancient mythology as code names. In fact, people in the investigation captain level has their own code names, and these are the official registered code names. Makukuha kita ng isa. Nag-isip sandali si Zhang Yi at nag-request. Sana mabigyan ako ng hindi kilalang codename. Don't be too strong, don't be too weak, and don't be famous. Basta yung tipong masasabi mo sa isang sulyap na wala kang sense of existence. Naunawaan ni Zhu Xing ang karakter ni Zhang Yi, kaya tumango siya. Okay, babalik ako at i-check ang listahan para makita mo kung may mga codename na pwedeng gamitin. Tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng Tengo Team, makikipag-ugnayan sa iyo sina Lan Xincheng at Bailey Changqing. Tumango si Zhang Yi at tinanggap, wala namang problema. Pagkaalis ni Zhang Yi, tumingin si Zhu Xing sa nakasarang pinto at itinukod ang kanyang baba gamit ang dalawang kamay. Ang matalim na titig ay parang espada na naglalabas ng nakakatakot na liwanag. Napakatalino ni Zhang Yi. Bilang kapitan ng pangkat ng Tengo, nalutas ng maayos ang problema. Sa anino sa likod niya, dahan-dahang ibinuka ni Sun Laoxuan ang kanyang bibig na parang iskultura. Sa ganitong paraan, walang sino man sa Blizzard City ang maaaring hamanin ang iyong autoridad. Maghintay hanggang matapos ang misyon ng pagkubkob at pagsugpo sa Eclipse, pagkatapos ay i-disband ang Tengo Team, at pagkatapos ay hayaang umalis si Zhang Yi sa Blizzard City. Ito ang pinakamagandang pagtatapos. Tumingin si Sun Laoxuan kay Zhu Xing, ngumiti at nagtanong, kaya lang, wala ng kapitan ang Tengo Team. Unti-unting umangat ang mga sulok ng malamig na bibig ni Zhu Xing. Don't worry, I already have the most suitable candidate. Di nagtagal pagkaalis ni Zhang Yi, pinadalhan siya ni Zhu Xing ng codename para piliin niya. Pagkatapos niyang kumpirmahin, kailangan niyang iulat ito sa sistema ng 6 na rehiyon. Ang bawat tao ay maaari lamang magkaroon ng isang espesyal na titulo, at ang mga latecomer ay hindi maaaring makuha ang codename ng mga nauna. Kung talagang gusto mong agawin ang titulo ng ibang tao, kailangan mong gumamit ng mga espesyal na paraan. Gaya ng naisip ni Zhang Yi, ang mga titulong gaya ng Wukong, Yuan Shi Chansan, Kung Suan, at Perlang God, ay nakuha na. Mayroon ding mga pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababang tao. Karamihan sa mga tao ay mayabang pa rin at ayaw maging dwarf. Sa makatuwid, karamihan sa natitirang mga titulo ay malabo o terminal na mga Diyos. Tiningnan ni Zhang Yi ang mga codename sa listahan at nag-isip ng mahabang panahon. Tahimik siyang bumulong, naubos na natin ang lahat ng codename ng pari na masyadong high profile. Ang sadyang pagpili ng hindi masyadong kilala ay sadyang itago ng mga tao ang kanilang nararamdaman, na magiging mas madali para sa kanila na malantad. Dapat tayong pumili ng mas katamtamang codename na hindi malabo o masyadong kapansin-pansin. Matapos basahin ito ng ilang beses, sa wakas ay natukoy niya kung ano ang kanyang codename. Kagulo. Ito ang codename na pinili niya. Ang kaguluhan ay kumakatawan sa pagkalito at kawalan ng kaalaman.
Bagaman isa ito sa 4 na pinakamabangis na hayop noong sinaunang panahon, hindi ito gaanong kilala gaya ng Chonky at Taotai. Makapangyarihan sila, ngunit bihirang magkaroon ng mahusay na reputasyon. Mula man ito sa literal na kahulugan ng salitang, kaguluhan, o mula sa mababang reputasyon nito, natutugunan nito ang mga kinakailangan ni Zhang Yi. Matapos piliin ni Zhang Yi ang codename, iniulat niya ito kay Zhu Xing. Kinakailangan ng Blizzard City na tawagan siya sa codename na Chaos sa mga pampublikong anunsyo. Chapter 712, The Immortal and the Prophet. Matapos matanggap ni Zhu Xing ang codename na iniulat ni Zhang Yi, natigilan siya sandali at pagkatapos ay lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mga labi. As if to say, ganito dapat. Sa ganitong paraan lamang ito naaayon sa ugali ni Zhang Yi. Dahil matapos lumabas ang codename system, nagkaroon din ng alitan ng 6 na rehiyon tungkol dito. Ang mga sikat na titulong iyon ay inaagawan na parang mga plaka ng good luck. Dahil dito, madalas may mga away sa pagitan ng mga estranghero. Isang sikat na codename lang ang maaaring magdulot ng tunggalian sa pagitan ng dalawang nangungunang alien. Ang mga sikat na tulad ng Sun Wukong, Perlang Shen, Guandi, at Hao Tian, ay ilang beses nang pinaikot ang kanilang mga may-ari. Pinili ni Zhang Yi ang Chaos at anuman ang mangyari, walang darating para makipaglaban sa kanya dahil sa codename. Ang taong ito ay napakatatag. Si Zhu Xing ay napuno ng damdamin. Kung si Zhang Yi ay hindi nag-atubili na sumali sa Blizzard City, gusto sana niyang kunin si Zhang Yi sa ilalim ng kanyang pakpak at sanayin siyang mabuti. Siguradong magiging mabisang general siya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na mapatay si Bayen John Woo sa labanan, ang pagiging epektibo ng labanan ng kanyang mga kalalakihan ay dumanas din ng isang malaking dagok. Kung walang balanse, maaaring maluwag ang kanyang posisyon. Zhang Yi. Tahimik niyang binibigkas ang pangalan ni Zhang Yi, at iniisip kung anong mga paraan ang kanyang gagamitin para mapanalo si Zhang Yi kung matagumpay niyang natapos ang gawain sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Zhang Yi sa combat center, natagpuan siya ni Bailey Changqing. Sa sandaling magkita sila, ngumiti ng makahulugan si Bailey Changqing kay Zhang Yi. Congratulations, naging captain ka na ng investigation team. Halo-halong emosyon ang nasa mga mata niya. Ngayong naiisip ko ito, medyo maalamat na si Zhang Yi ay na-promote bilang kapitan ng pangkat ng investigasyon bilang isang tagalabas. May napansin si Zhang Yi na kakaiba sa kanya at may nahulaan sa kanyang isip. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang tungkol sa iyo? Nawala na ba ang iyong posisyon bilang kapitan? Walang magawang nagkibit-balikat si Bailey Changqing, sa orihinal, pansamantala lang akong naglilingkod bilang kapitan, ngunit ngayon nalaman ko na. Huwag mong gawin ang trabahong porselana ng walang mga diamante. Bagaman kilala ako bilang kapitan ng pagsisiyasat sa nakalipas na panahon, walang sino man ang talagang tumanggap sa akin bilang kapitan. Mas madali na ang ganito ngayon. Hinawakan ni Zhang Yi ang kanyang ilong at sinabing, hindi mo ako masisisi. Tumango si Bailey Changqing, naiintindihan ko. Sa kabutihang palad, hindi pa nagbabago ang kalagayan ng pamumuhay ng aking pamilya. Sinabi ni Zhang Yi, ako ay pansamantalang kapitan lamang. Kapag natapos na ang misyon ng Eclipse, maaaring mabuwag ang Tengo team. Bababa rin ako sa pwesto, at irerekomenda ko sa iyo na magpatuloy na maging kapitan sa oras na iyon. Ngumiti siya at inakbayan si Bailey Changqing, kung tutuusin, pamilyar tayo sa isa't isa. Kung hindi kita tutulungan, sino ang tutulungan ko? May isang tao sa itaas na madaling gawin, kaya syempre kailangan niyang alagaan ang Evergreen. Si Bailey Changqing ay walang pangako. Minsan na niyang naranasan ang ganitong bagay at puno ng emosyon. Kapag mayroon kang sapat na lakas, maaari kang makilala ng iba. Halimbawa, si Zhang Yi. Hanggat siya ay sapat na malakas, maaari pa rin siyang magamit muli kahit na wala siyang koneksyon o background. Ito ang pakinabang ng katapusan ng mundo. Nilalabag nito ang orihinal na mga patakaran sa lipunan at binibigyan ng pagkakataon ng mga ordinaryong tao ngunit may kakayahang umunlad. Sinabi ni Bailey Changqing kay Zhang Yi, ikaw ay naging kapitan ng investigasyon, at may ilang bagay na hindi mo pa naiintindihan. Hiniling sa akin ng punong tanggapan na ipakilala sa iyo ang mga responsibilidad at kapangyarihan ng kapitan ng investigasyon. Siya nga pala, mayroong dalawang napakahalagang impormasyon. Ipaubaya ko ito sa iyo. Hindi maiwasan ni Zhang Yi na magseryoso nang marinig ang salitang, katalinuhan. Anong impormasyon?
Isang personal na profile ng mga miyembro ng Tengo Team. Bilang kapitan, kailangan mong maunawaan ang kanilang mga kakayahan bago mo sila mautusan ng makatwiran. Nandito ako sa Black Robe Team, at alam ng lahat ang iyong lakas. Sa pangkalahatan, hindi sila magkakaroon ng anumang pagtutol sa pagiging kapitan mo. Ngunit para sa Tianshan Team, dahil ang prestihiyo ni Deng Shentong ay partikular na mataas, ang mga miyembro ng koponan ay sanay na maging mayabang at mayabang. Maaaring hindi sila makumbinsi ng iyong pamamahala ng isang estranghero mula sa labas ng lungsod. Kinindatan siya ni Bailey Changqing at sinabing, kung kinakailangan, maaari mo silang bigyan ng showdown at ipaalam sa kanila kung sino ang boss. Tinitigan ni Zhang Yi si Bailey Changqing na may kakaibang mga mata. Mabuting tao, kumikilos ka para sa personal na kapakanan. Gayunpaman, kung talagang hindi nasisiyahan ang mga tao sa Tianshan Team sa kanyang pamamahala, kailangang turuan sila ni Zhang Yi. So, paano ang iba pang impormasyon? Dahan-dahang inalis ni Bailey Changqing ang ngiti sa kanyang mukha. Ito ang mensaheng ipinadala ni Deng Shentong sa punong tanggapan bago siya namatay. Ito ang pangunahing sikreto tungkol sa lunar eclipse. Sa madaling salita, ang mga impormasyong ito ay nakuha ni Deng Shentong kapalit ng kanyang buhay. Medyo naging solemn na ang mukha ni Zhang Yi. Wala talaga siyang alam tungkol sa pinuno ng eclipse na si Phoenix Inner Ren. Ang mga katangian at lakas ng kanyang mga kakayahan ay pawang isang misteryo sa kanya. Bagamat natalo si Deng Shentong sa kanya, sa lakas ni Deng Shentong, tiyak na mapupwersa niyang mailabas ang mga trump card ng Phoenix Yuan Ren. Napakahalaga ng impormasyong ito. Pero tingnan natin. Hiniling ni Zhang Yi kay Bailey Changqing na pumunta sa sala, kung saan nakaupo si Yang Xingchen sa sofa habang nakayakap si Wawa. Nagbuhos si Zhang Yi ng isang tasa ng mainit na tubig para kay Bailey Changqing, at nakahanap si Bailey Changqing ng angkop na posisyon at nagsimulang magpatugtog ng mga video materials. Tingnan muna natin ang ibinalik na impormasyon ni Deng Shentong. Sabi ni Zhang Yi. Tumango si Bailey Changqing, at pagkatapos ay natagpuan ang impormasyon. Umupo si Zhang Yi sa sofa at itinulak ang baso ng tubig mula sa mesa patungo sa gilid ni Bailey Changqing. Tapos tumingin silang tatlo ng seryoso sa screen. Ito ang huling larawang iniwan ni Deng Shentong sa kanyang buhay. Karamihan sa kanila ay blanko sa harapan. Dahil ginamit ni Deng Shentong ang kanyang kakayahang i-distort ang liwanag, walang kagamitan sa pagre-record ang makakakuha ng mga tumpak na larawan. Puro tunog lang ang maririnig. Gayunpaman, batay sa ilang mga pag-uusap sa pagitan ng dalawa, ang ilang impormasyon ay maaari pa ring makuha. Ang bahaging ito ay ang kakayahan ng Phoenix Academy na maipanganak muli pagkatapos ng kamatayan. Immortal. Ito ay talagang isang napakahirap na kakayahan. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhang Yi. Paano haharapin ang isang taong hindi maaaring patayin? Bagamat hindi siya naniniwala na may makakaligtas talaga. Sa bawat oras na muling isilang ang Phoenix Inner, kailangan niyang kumonsumo ng mga supernatural na kapangyarihan o iba pang mga bagay. Ngunit nasaan ang kanyang limitasyon? Sino ang nakakaalam? At maririnig mula sa mga tunog ng labanan na hindi siya mas mababa kay Deng Shentong sa mga tuntunin ng malapit na labanan. Makalipas ang mahabang panahon, unti-unting nawala ang puting liwanag na bumabalot sa lahat. Sa halip, mayroong walang katapusang pulang apoy. Nakita ni Zhang Yi si Deng Shentong na napaliligiran ng apoy at sobrang sakit. Nakita ko rin ang nakakatakot na figure na may hubad na katawan na nababalot ng apoy. Phoenix Academy rin ay ngumiti ng mabangis at sumugod ng paulit-ulit. Ganun pa man, hindi pa rin nawawala ng kakayahang lumaban si Deng Shentong. Ang puting liwanag na biniyayaan ng banal na katawan ay nakipagkompetensya sa apoy ng Phoenix, at mahigpit din siyang nakikipaglaban kay Phoenix Yuan Ren. Chapter 713, Deng Shentong's Last Words. Paulit-ulit na pinatay ni Deng Shentong si Phoenix Yuan Ren. Gayunpaman, muling tumayo si Phoenix Yuan Ren. Ang boses ni Deng Shentong ay umabot sa pandinig ni Zhang Yi at ng iba pa sa pamamagitan ng video. Ang lalaking ito, nasaan ang kanyang kapalaran? Immortal ba talaga siya? No, this is absolutely impossible. There are no unkillable carbon-based organisms in this world. Dapat may hindi ko pa nadidiscover. Pero, matatalo ba? Talaga ako. Hindi, may mali. Hindi ako dapat matalo, paano ako matatalo? Kahit na ang kanyang mga kakayahan ay napaka-pervert, ako ay mas malakas kaysa sa kanya. Pero matatalo talaga ako. Dapat may mali. Kaya ayon, naiintindihan ko lahat.
May traitor sa loob ng Blizzard City, at may nag-leak ng kakayahan ko. Nang marinig niya ang mga salitang ito na binigkas mismo ni Deng Xiaotong, hindi napigilan ni Zhang Yi na hawakan ang tasa ng mas mahigpit. Napataas ang kanyang kilay, at ang pagdududa sa kanyang puso ay lalong lumakas. Talaga bang may nunal sa loob ng Blizzard City? Madilim na tinitigan ni Yang Zhengzhen ang screen, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi pangkaraniwang kalmado. Ngunit alam ni Zhang Yi na nag-iisip din siya ng baliw sa kanyang puso. Nanatiling gaya ng dati ang ekspresyon ni Bailey Changqing. Halatang hindi ito ang unang beses na napanood niya ang video na ito. Nagmura si Zhang Yi sa kanyang puso, kaya, tiyak na nakita ito ng nangungunang pamunuan ng Blizzard City. Nabasa ito ni Zhu Xing, at ganoon din si Deng Yuanbo. Naghinala silang lahat na may nunal sa Blizzard City. Kaya naman napakasigla mo sa pagre-rekomenda sa akin na maging kapitan ng Tengo. O may balak ba silang gamitin ako para mangakit ng mga taksil? Hindi ka madaling magtiwala sa sinuman. Kahit si Zhu Xing. Si Zhang Yi ay parang langaw na walang ulo. Bilang outsider, hindi niya naiintindihan ang inside story. Ni wala siyang alam tungkol sa labanan ng kapangyarihan sa mga pangunahing paksayon sa Blizzard City. Kaya naman, hindi siya makapagkomento sa bagay na ito. Gayunpaman, dapat niyang iwasan ang pagiging kasangkot sa lahat ng mga gastos. Mabilis na nabawi ni Zhang Yi ang kanyang iniisip at nagpatuloy sa pagtingin sa data ng video. Sa video, malinaw na nasa bingit ng pagbagsak si Deng Xiaotong at hindi na makahawak. Sa pagharap kay Phoenix Yuanren na maaaring muling mabuhay mula sa mga patay, si Deng Xiaotong ay walang paraan upang masira ito sa ngayon. Ngunit tila alam na alam ng Phoenix Infernal Ren ang kanyang mga kakayahan at maging ang kanyang mga paraan ng pag-atake. Sa huli, nawala ng lakas si Phoenix Inner para suportahan ang kanyang katawan at nahulog sa mga guho. Dumating ang mahina niyang boses. Makinig. Ako, alam kung ano ang kaya niya. He can see into the future and see the way I attack. Remember, you must be careful about this. Dapat, gamitin natin ang batas ng sanhi at epekto para harapin siya. Sa larawan, isang malaking naglalagablab na kamao ang sumuntok sa kanyang mukha. Hayaan mo si Zhang Yi. Iniwan ni Deng Xiaotong ang huling tatlong salita, at pagkatapos ay ganap na nabalot ng puting liwanag ang eksena. Alam ng lahat na ito ang bombang ginamit ng mga figure sa antas ng kapitan noong pinili nilang sirain ang sarili. Dito nagtatapos ang data ng video ni Deng Xiaotong. Pinag-close ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay at isinabot ito sa kanyang harapan, nag-iisip ng mabuti. Ang huling larawang iniwan ni Deng Xiaotong ay nagpahayag ng napakaraming impormasyon. Makikita kaya ni Phoenix Yuanren ang kinabukasan ni Deng Xiaotong. Ang kakayahang ito na sinamahan ng katangian ng immortalidad ay simpleng kawalan ng pag-asa. At ang kanyang huling pangungusap na, hayaan mo si Zhang Yi. Isang hindi kumpletong pangungusap na may tatlong salita lamang ang nagtulak kay Zhang Yi sa harap ng mga matataas na opisyal ng Blizzard City. Ang batas ng sanhi at bunga. Naunawaan ni Zhang Yi ang kahulugan ng pangungusap na ito sa kanyang puso. Kung tama ang hula ko, si Zhang Yi ay may napakalakas na batas ng sanhi at bunga. Maaari mo ring baligtarin ang reincarnation. Minsan ay naniwala siya na kaya niyang bumangon mula sa mga patay dahil nagising siya ng isang espesyal na kapangyarihan. Pero ngayon, hindi pa niya ito natuklasan. Paano kung pupunta din ako sa Deng Group para sa tulong sa hinaharap? Si Zhang Yi ay may ganitong salpok. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw sa aking tenga ang boses ni Bailey Changqing. Pagkatapos mong basahin, ano ang nakuha mo? Lumingon si Zhang Yi para tumingin sa kanya at sinabing may mahinang ngiti, anong ani? Hindi ko inaasahan na magiging ganito kagulo ang aking kalaban. Sinabi ni Bailey Changqing, gayunpaman, sa wakas ay nabanggit ni Deng Xiaotong na maaari mo siyang harapin. Hindi pa siya tapos magsalita, so don't make random assumptions. Ngunit ngumiti si Bailey Changqing at nagsabi, 4 sa 5 tao na namatay sa labanan sa Eclipse ay namatay sa iyong mga kamay. Ngayon ay tiyak na ang kabilang partido ay may mga dayuhan na maaaring hulaan ang hinaharap. Ngunit naapektuhan mo ang sanhi at epekto na nagpapatunay na ikaw ang kanilang kaaway. Zhang Yi daw, ngunit iyon lamang ay hindi sapat. Paano ka mananalo laban sa isang taong hindi mapapatay? Nagtanong si Bailey Changqing, maaari mo ba siyang ilagay sa iyong iba't ibang espasyo at gamitin ito upang isil ito? Sinabi ni Zhang Yi, ang alien space ay walang kakayahang aktibong mangolekta ng mga buhay na bagay.
Ang paraan ng pagmamaneho nito ay umaasa sa mga pag-iisip. Magiging epektibo lamang ang aking mga iniisip laban sa mga patay na bagay. Tungkol sa mga buhay na tao, maliban kung handa silang aktibong pumasok sa ibang espasyo, hindi sila mapipilitang kolektahin ito. Tinampol ni Bailey Changqing ang kanyang hita, simple lang. Hatiin muna siya, at pagkatapos ay itapon sa ibang espasyo. Iyon na, tiningnan ni Zhang Yi si Bailey Changqing. Ito ba ang sinabi mo sa wika ng tao? Sa tingin mo ako si Deng Shentong. Maaaring patayin ni Deng Shentong ang Phoenix Inner ng 12-dosenang beses, iyon ay dahil mayroon siyang napakalakas na kapangyarihan sa pag-atake. Pero ang galing ni Zhang Yi ay ang depensa. Mahirap para sa kanya na patayin si Phoenix into Jin kahit isang beses. Hindi banggitin ang kakayahan ng Phoenix Academy na mahulaan ang mga aksyon ng kalaban. Mahirap sabihin kung magiging epektibo ito kay Zhang Yi. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nagsalita si Yang Zengchen at nagpahayag ng nakakapukaw ng pag-iisip. Naaalala ko na noong lumaban si Deng Shentong laban kay Phoenix in Jin, naroon din ang Miko na si Taikuchi Mayumi na iyon. Tumingin sa kanya sina Zhang Yi at Bailey Changqing. Totoo yun, so what? Are you trying to say that she had an impact on this battle? Kinagat ni Yang Zengchen ang kanyang pink na mga daliri. Ang mga kakayahan ni Phoenix Yuanren ay mga katangian, immortalidad, apoy, at sobrang pisikal na lakas. Ayon sa aming pag-unawa sa mga superpower, imposible para sa kanya na magkaroon ng mga kakayahan sa oras sa parehong oras. Kaya hulaan ko na ang kakayahang ito ay ibinigay sa kanya ni Mayumi Taikuchi. Sa madaling salita, hanggat papatayin muna natin siya, mawawala ang Phoenix Inner Ren ng hindi bababa sa 30% ng kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Ang mungkahing ito ay agad na nagbukas ng mga bagong ideya kay Zhang Yi. Ito ay talagang isang posibilidad na may napakataas na posibilidad. Pinag-usapan ito ng ilang tao at nakakuha ng maraming impormasyon mula sa mga larawang iniwan ni Deng Shentong. Nakangiting sabi ni Bailey Changqing, sa totoo lang, hindi mo kailangang i-pressure ang iyong sarili. Ang pangunahing kahalagahan ng iyong aksyon ay upang harangan ang kakayahan ng hula ng Eclipse Witch. Kung tungkol sa pakikitungo sa Phoenix Engine, may mas angkop na kandidato kaysa sa iyo. Nanliit ang mga mata ni Zhang Yi, ibig mong sabihin. Gao Changkong. Walang iniisip na tumango. Si Bailey Changqing. Ang kakayahan ni Gao Changkong ay aktwal na angkop sa pakikitungo kay Phoenix Yuanren. Siyempre, hindi ko masasabi sa iyo kung ano ang kanyang kakayahan ngayon. Pero kung tama ang hula ko, siya ang mamumuno sa operasyong ito. At ikaw, tulad ng dati, mas makikipagtulungan sa kanya. Chapter 714, Destroying Growth and Encouraging Growth. Si Bailey Changqing ay kaibigan ni Gao Changkong at kanyang tagahanga. Kaakibat ng pag-unawa sa mga kakayahan ni Gao Changkong, at bahagyang pag-unawa sa mga kakayahan ni Zhang Yi. Matatag siyang naniniwala na ang punong tanggapan ng Manggenguna kasama si Gao Changkong upang isakatuparan ang susunod na misyon ng paglipol sa Eclipse Moon. Madilim ang mga mata ni Zhang Yi at hindi niya pinabulaanan ang mga salita ni Bailey Changqing. Mula sa isang theoretical na pagsusuri, walang mali sa sinabi ni Bailey Changqing. Ngunit si Bailey Changqing ay isang sundalo lamang kung tutuusin, at hindi niya maintindihan kung ano ang power struggle. Si Gao Changkong ay may mas mahusay na combat literacy at command capabilities kaysa kay Zhang Yi. Gayunpaman, ang kanyang pagkakakilanlan ay nangangahulugan na hindi siya maaaring maging pinuno ng operasyong ito. Ang matataas na tagumpay ay nabigla sa master, ito ang pinakamalaking bawal ng pagiging subordinate sa buong panahon. Sa madaling salita, kahit na si Gao Changkong ay gumawa ng pinakamalaking kontribusyon sa panahong iyon, ang Blizzard City ay tututuon sa pagtataguyod ng mga tagumpay ni Zhang Yi sa halip na siya. Mamaya ka na mag-usap. Tinampol ni Zhang Yi ang kanyang hita, nga pala, ako na nga pala ang kapitan ng Tengo Team. Maaari ba akong tumanggap ng mga armas at kagamitan sa antas ng kapitan? Tinuro niya si Yang Zengchen, mayroon pa akong 3 katulong. Isasama rin sila sa Tengo Team pansamantala. Nasabi ko na kay Zhu Shuai ang tungkol dito. Kaya kailangan din nilang kunin ang mga gamit nila. Tumango si Bailey Changqing. Walang problema iyan. Sabihin mo lang sa akin kung anong kagamitan ang kailangan mo, at kukuha ako ng magpapadala nito mamaya. Lalong lumakas ang ngiti sa labi ni Zhang Yi. Umiling siya, hindi, mag-isa tayong pumunta doon. Tutal, kailangan ko ng mas maraming armas. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Bailey Changqing.
Tiningnan niya si Zhang Yi na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha at tila hulaan kung ano ang gagawin ng lalaking ito. Di nagtagal, nakatanggap si Zhu Xing na nagtatrabaho pa rin sa opisina ng ulat mula sa quartermaster. Ano? Nakatanggap si Zhang Yi ng maraming armas. Isang napakalaking batch. Zhu Shuai, ginamit niya ang kanyang space power para makatanggap ng malaking bilang ng mga armas. Ang bilang ay medyo exaggerated. Bulong ng quartermaster sa sulok. Hindi niya maiwasang lumingon at tumingin kay Zhang Yi na nagwawalis ng mga paninda sa bodega. Matapos maging quartermaster sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong paraan ng pagtanggap ng mga supply. Parang isang tiyahin na namimili sa isang kalahating presyo na supermarket. Nag-isip sandali si Zhu Xing, ngumiti at umiling. Talagang sinusunod ng batang ito ang espiritu ng kung hindi mo ito sasamantalahin, ikaw ay isang bastard. Yun lang, ibigay mo na lang sa kanya ang kailangan niya. Anyway, ordinaryong thermal weapon lang sila. Sa katapusan ng mundo, ang kapangyarihan ng mga sandatang ito ay lubhang hamina. At hindi sila napakahirap gawin. Bakal at pulbere lang ang kailangan mo, at makakakuha ka pa ng mas maraming kailangan mo. Nakatanggap si Zhang Yi ng maraming kagamitan at pagkatapos ay bumalik sa villa sa Area A. Mamaya, opisyal na bubuoan ni Zhu Zhengwei ang pangkat ng Tengo at ipaalam sa lahat ang tungkol sa paghirang kay Zhang Yi bilang kapitan. Walang pakialam si Zhang Yi sa mga bagay na ito. Ang maling reputasyon mismo ng Blizzard City ay hindi isang bagay na pinahahalagahan niya. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya sa sitwasyon sa panig ni Liang Yu. Bagamat mula sa antas na makatwiran, naunawaan niya na imposible para sa pamilya Deng na gumawa ng kahit ano kay Liang Yu sa oras na ito. Ngunit ang kanyang pangmatagalang maingat na ugali ay naging dahilan upang hindi niya isuko ang kanyang pakiramdam ng pag-aalala. Bandang alas 9 ng gabi, tinawagan ni Liang Yu si Zhang Yi. Mabilis na sinagot ni Zhang Yi ang tawag. Liang Yu, kumusta ka na ngayon? May nararamdaman ka bang kakaiba? Sa kabilang dulo ng telepono, si Liang Yu ay nakasuot lamang ng mapusyaw na asul na lab coat na tinatakpan ang mahahalagang lugar at inilalantad ang kanyang toned figure. Napapaligiran siya ng mahigit 100 staff na nakasuot ng puting protective suit, at sa likuran niya may isang malaking asul na experimental cabin. Inihahanda pa ng mga tauhan ang panghuling gawain. Naramdaman ni Liang Yu ang pag-aalala sa tono ni Zhang Yi, at nakaramdam ng init sa kanyang puso. She said, nakumpleto na ang preliminary preparations. Next, papasok ako sa experimental cabin na inihanda nila para sa akin. Tatagal ang experiment ng 3 araw bago ako makalabas. Sa panahong ito, hindi nakita mo contact. Saglit na natahimik si Zhang Yi, gustong magsabi ng isang bagay tulad ng mag-ingat, ngunit nadama na hindi ito angkop para sa okasyon. Matapos itong hawakan ng mahabang panahon, sinabi niya, hinihintay kitang bumalik. Lumalim ang ngiti sa mga mata ni Liang Yu, oo. Pagkatapos ng simpleng pag-uusap ng dalawa, ibinigay ni Liang Yu ang telepono sa staff, na tinatakan ito at inilagay sa safe. Pagkatapos ay lumapit ang isang babaeng staff at hiniling si Liang Yu na humiga sa experimental cabin. Tumanggaw si Liang Yu at ginawa ang sinabi niya. Sa labas ng laboratorio, sa ikalawang palapag, pinapanood ni Deng Yuanbo, Lian Cheng at ang namamahala sa laboratorio ang eksenang ito. Tinanong ng kinauukulan si Deng Yuanbo, Chairman, kailangan ba talaga nating sundin ang A-level source supply? Napakamahal din ang antas ng eksperimentong ito para sa atin. Kahit pangalawa lang sa pagsasanay ng Young Master. Pinaikit ni Deng Yuanbo ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi, gawin mo lang ang sinasabi ko. Kapag nagnenegosyo, kailangan mong mamuhunan ng malaki sa maagang yugto upang magkaroon ka ng tuloy-tuloy na daloy ng masaganang pagbabalik mamaya. Hindi tayo matatalo sa oras na ito laban sa Eclipse. At saka, sasamantalahin ko rin ang pagkakataong ito para malaman ang insider sa Blizzard City. Isang matalim na tingin ang bumungad sa mga mata ni Deng Yuanbo. Bagamat alam ni Zhang Yi na ang pamamaraang ito ng mabilis na pagtaas ng lakas ng isang dayuhan ay makakakonsumo ng maraming enerhiya. Ngunit hindi niya alam kung gaano kakilakilabot ang ganitong uri ng pagkonsumo. Kung mas mataas ang talento ng isang dayuhan, mas malaki ang gastos sa pagpapabuti ng lakas nito, kabilang ang intermediate na pagkawala ng enerhiya. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang mga mapagkukunang ginagamit upang mapabuti ang mga kakayahan ng isang dayuhan na ka-level ni Liang Yu ay maaari pang lumikha ng 10 dayuhan sa antas ng mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat.
Ito ang presyo ng pagtulak pabalik ng mga panla at paghikayat sa kanila na lumago. Kung ikaw ay hindi isang tunay na henyo, ang sapilitang pagpapahusay sa ganitong paraan ay malalampasan lamang ang iyong potensyal. Ngunit sina Liang Yu at Deng Yuanbo ay hindi nag-alala. Ang kanyang katawan at magiging tempered ng maraming beses. Matapos matanggap ni Zhang Yi ang mga armas, bumalik siya sa Villa sa Area A at nagsimulang mag-aral at magsuri ng mga paraan upang harapin ang eclipse kasama si Yang Zhengzhen. Wala siyang masyadong alam sa pakikipaglaban, ngunit marami na siyang karanasan sa pakikipaglaban sa pagitan ng mga hindi kilalang tao. Napakahalaga ng impormasyong ibinigay ni Deng Shentong sa kanyang buhay bilang kapalit. Malinaw, ang Phoenix Yuanren ay isang napakahirap na kalaban na harapin. At the same time, meron siyang immortality, super close combat ability, at ang blessing ng isang mangkukulam na nakakakita ng future. Ang mga kondisyong ito na pinagsama-sama ay napakalakas kung kaya't nakakaramdam ang mga tao ng inis. Gayunpaman, hanggat umiiral ang kakayahan, dapat mayroong mga paraan upang makitungo sa kanya. Dapat maghanap si Zhang Yi ng paraan para pigilan si Phoenix Yuanren at ang iba pang makapangyarihang alien sa ilalim niya, at pagkatapos ay isaalang-alang ang pagkilos. Buti na lang at ngayon ay nasa state of rest na rin ang Eclipse Moon kaya may ilang oras pa sila para maghanda. Chapter 715, Helper. Zhengzhen, hulaan mo kung ano ang ginagawa ng taong naglalaho sa buwan ngayon. Tanong ni Zhang Yi. Ang Eclipse Moon ay nawala ng halos isang linggo mula noong labanan sa Jiangning City. Ang paggamit ng Death of Love ay naging sanhi ng pagkawala ng paggana ng electromagnetic system sa karamihan ng mga lugar sa rehiyon ng Jiangnan. At imposibleng maunawaan ang kinaroroonan ng Eclipse Moon. Ngunit naiintindihan ng lahat na tiyak na babalik ang eclipse. Kung hindi, hindi nila kinuha ang malaking panganib na tumawid sa dagat. Naniniwala si Zhang Yi na kailangang maunawaan ang loika ng kanilang pag-uugali bago sila makapaghanda ng maaga. Malumanay na sinabi ni Yang Zhengzhen, sa huling labanan, 5 sa kanila ang namatay. Bagamat sa mga tuntunin ng resulta, sila ay nanalo ng malungkot at ang pagkubkob at pagsupil sa rehiyon ng Jiangnan ay nabigo. Ngunit sa paghusga mula sa lakas ng magkabilang panig, maaaring hindi sila manalo sa tunggalian na ito. Ang rehiyon ng Jiangnan ay may malalim na pundasyon. Kung ang pangkat ng Diyos ay matalo, mayroon pa silang iba pang puwersa na maaari nilang pakilusan. Gayunpaman, mahirap para sa Eclipse na makabawi dito sa pamamagitan ng mga tropa. Kaya, tumingin siya kay Zhang Yi, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang maitim na bituin, sa palagay ko ay magdadala sila ng mga katulong sa susunod na darating muli sila. Nag-cross hand si Zhang Yi sa harap niya, tulong. Sila ba ang kasama nila sa Nien? Bagamat mula sa pananaw ng katalinuhan, ang Eclipse ay kabilang sa elite na istruktura ng koponan at walang ibang mga kasama. Ngunit bilang isang landing party, dapat mayroong Ronin na may parehong ideya sa kanila. Nang makita na ang Eclipse ay nagdulot ng malalaking alon sa rehiyon ng Jiangnan, maaaring may matukso at sumunod sa kanila upang subukang kumuha ng isang piraso ng pie. Sinabi ni Yang Zhengzhen, susunod, ang mga kalaban na makakaharap natin ay maaaring magmula sa anumang puwersa. Ang mundo ay hindi kailanman naging pareho mula noong panahon ng yelo. Okay lang para sa Washoe Country. We have the world's top power and can maintain our basic base. Pero sa karamihan ng mga lugar sa Timog Silangan, maraming maliliit na bansa. Wala silang kapangyarihan ng napakalaking natural na kapangyarihan sa lugar, kaya sila ay nagkakawatek-watek. Kung tama ang hula ko, naging magulo na ang Southeastern Region, pati na ang Southern Sea Area. Mas marami pang private military organizations. Maaaring salakayin ng mga masasamang tao ang hangganan. Posible rin itong ilipat ng mga taong naglalaho sa buwan. Napabuntong hininga si Zhang Yi, kaya, kinaiinisan ko lang ang mga ahas, insekto, daga, at langgam na iyon. Bagamat hindi sila masyadong nakamamatay, kung marami sila, madali nilang magalit ang mga tao. Ang tanging magandang balita ay ang mga lugar na iyon ay medyo pira-piraso, at ang populasyon ay hindi malaki. Maging ang pinagsama-samang populasyon ng ilang maliliit na bansa ay hindi kasing laki ng sa Tianjin City. Pangalawa, medyo atrasado din ang kanilang teknolohiya. Sa makatuwid, sa naturang lugar, ang posibilidad ng paggawa ng mga estranghero na may mataas na antas ay medyo maliit. Habang iniisip ni Zhang Yi ang tungkol sa susunod na round ng pagkubkob at pagsugpo sa Eclipse Moon, isang undercurrent ang umaagos sa Blizzard City, at walang sino man ang walang ginagawa.
Lahat ay nakatingin sa linya ng lunar eclipse. Marahil para sa mga ordinaryong tao, ang pagkakaroon ng lunar eclipse ay isang kahihiyan na dapat nilang hugasan ng dugo. Ngunit para sa iba't ibang paksayon sa Blizzard City, ito ay isang kompetisyon para sa kapangyarihan. Alam ng lahat na hanggat maaari nilang talunin ang eclipse, maaari silang makakuha ng malaking prestihiyo sa Blizzard City, at sa gayon ay madaragdagan ang kapangyarihan ng kanilang paksayon. Bilang tugon, ipinatawag ni Zuzing ang buong senior staff ng Blizzard City. Ang nilalaman ng pulong ay ang plano para sa susunod na pag-atake sa Eclipse Moon. Kinabukasan, partikular na masigla ang Combat Command Center. Napakaraming tao ang dumalo sa pulong na ito, at lahat ng mga kilalang tao mula sa Blizzard City ay dumating. Hindi lang sina Zuzing, Tuyunlay at iba pa, kundi pati na rin ang ilang middle at high level na manager ang lumitaw dito. Ang mataas na antas ng conference room ng Combat Command Center ay napakasigla, na may daan-daang tao sa huyang-huyang. Ang pagtitipon ng ganitong sukat ay napakabihirang sa kasaysayan ng Blizzard City. Si Zhang Yi ay nagpakita sa eksena kasama si Yang Xingqian. Hindi halata ang kanyang reputasyon, ngunit ang pagpatay sa 4 na Eclipse Moon sa huling operasyon ng pagkubkob at pagsugpo ang nakakuha ng atensyon ng ilang tao. Pero nang humarap siya sa venue, wala masyadong tao na sabik na sumalubong sa kanya. Sa karamihan, may magsasabi ng magalang na pagbati, tumango at ngiting magalang. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Zhang Yi ay isang estranghero mula sa labas ng lungsod. Tinutukoy ng pagkakakilanlang ito na magiging mahirap para sa kanya na makapasok sa tunay na core ng Blizzard City sa hinaharap. Walang pakialam si Zhang Yi sa mga ugali ng mga taong ito. Hindi niya kailanman nagustuhan ang pakikitungo sa mga taong ito, mas mabuti kung hindi siya abalahin ng mga ito. Gayunpaman, natuklasan ni Zhang Yi na halatang may dalawang masiglang bilog sa venue. Isang bilog na nakasentro kay Tuyunlay, ang direktor ng Department of Operations. Siya ay palaging nakasuot ng unipormeng militar, ang kalahati ng kanyang mukha ay palaging natatakpan ng kwelyo, at mayroon siyang hindi maarak na kahulugan ng misteryo. Ang kabilang bilog ay ang Samsara Team Circle na pinamumunuan ni Gao Changkong. Maraming tao ang nagtipon sa magkabilang bilog, at halos hindi nila sinasadyang ibinaba ang kanilang mga boses, pinag-uusapan kung paano makakuha ng isang piraso ng pie ng Eclipse Moon. Minister 2, susuportahan ka namin ng buo sa operasyong ito para sugpuin ang eclipse. Malinaw na mas malakas ang iyong kakayahan kaysa sa mga kapitan ng investigasyon. Kung hindi dahil dito, bakit ipagkakatiwala sa iyo ang pinakamahalagang gawain ng pagtatanggol sa Blizzard City? Mas malamang na sumikat yang mga investigation teams na yan. Hindi naman nila iniisip na mas mahina ka sa kanila, di ba? Ang pagkubkob at pagsugpo sa Eclipse Moon na ito ay may malaking kahalagahan sa rehiyon ng Jiangnan. Bilang isang nangungunang puwersang panglaban, kailangan mong kumilos upang matiyak ang tagumpay ng operasyon. Pupunta ako at kakausapin si Zhu Shuai. Si Tuyunlay ay napapaligiran ng ilang matataas na opisyal mula sa Blizzard City. Kabilang sa kanila ang mga pinuno ng Administration Department at Finance Department, na pawang nakasuot ng suit at leather na sapatos. Hindi gaanong nagsalita si Tuyunlay, ang lamig ng kanyang ekspresyon gaya ng dati, ngunit magalang siyang yumuko at nagpasalamat sa kanila. Para kay Gao Changkong, dumating siya ngayon kasama ang kanyang mga vice captain na sina Jiu Shen at Guman. Kung ikukumpara kay Tuyunlay, mas marami siyang tao sa kanyang bilog. Ang Gao Changkong ay karaniwang masikat. Siya ay palakaibigan sa iba at hindi kailanman nakikialam. At sa gitna at mababang antas ng Blizzard City, halos pinakamataas ang boses niya. Maliban na sa mata ng ilang kababaihan, siya ay bahagyang mahina kaysa sa pangalawang henerasyong super rich na si Deng Shentong, kakaunti ang mga tao sa Blizzard City na ang kasikatan ay maihahambing sa kanya. Kapitan Gao, dapat mong pasanin ang pasanin sa pagkakataong ito. Sana ay matupad mo ang iyong misyon at matagumpay na makumplito ang misyon. Hanggat magtagumpay ka sa pagkakataong ito, kahit na ikaw ay mula sa isang mababang background, maaari kang umasa sa merito na ito upang umangat sa tuktok. Kasama ang aming rekomendasyon, maaaring hindi mo makapasok sa core ng kapangyarihan sa Blizzard City sa hinaharap. Mukhang napahiya si Gao Changkong, nagbibiro ang lahat, ako, si Gao Changkong, ay walang ibang ideya. Bilang isang sundalo, tungkulin kong protektahan ang kaligtasan ng Jiangnan Region at panatilihin ang kaluwalhatian ng Jiangnan Region. Dahil dito, walang awa kung aalisin ang anumang kaaway na darating sa akin.
Nang banggitin niya ang eclipse ng buwan, ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang espada. Ang mga kinatawan ng mga nakapaligid na paksayon na sumuporta sa kanya ay lubos na nasiyahan sa kanyang saloobin at tumango ng may ngiti. Chapter 716. I choose Zhang Yi to be the speaker. Naunang dumating si Zhang Yi at ang iba pa, kaya naghanap sila ng mapaghihintayan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Bailey Changqing sa venue. Nang makita niya si Zhang Yi, dali-dali siyang lumapit para kumustahin. Hey, my captain. Bakit ka nakaupo dito? Lumapit si Bailey Changqing nang nakangiti, at pagkatapos ay masuyong niyakap ang mga balikat ni Zhang Yi. Si Zhang Yi ay mukhang malungkot na nakaupo dito. Kung ikukumpara sa sikat na Gao Changkong at Tu Yunlai, hindi siya kahanga-hanga. Bahagyang ngumiti si Zhang Yi, lahat ay gustong pukawin ang init, at walang gustong maghalo ng malamig na kanin. Ako, isang dayuhan mula sa labas ng lungsod, ay hindi kailanman napaboren ng mga malalaking shot sa Blizzard City kahit na hawak ko ang posisyon ng kapitan ng Tengo. Hinimas ni Bailey Changqing ang kanyang may balbas na baba. Wala tayong magagawa tungkol dito. Anumang oras, magkakaroon ng hierarchical chain of contempt. Bilang isang dayuhan mula sa Outer City, medyo hinamak ka sa mata ng karamihan sa Blizzard City. Mas masahol pa kay Gao Changkong na umakyat mula sa ilalim ng Blizzard City. Kung ano man ang iniisip nila, walang pakialam na umiling si Zhang Yi. By the way, Bailey, sino ang mas gusto mo? Nagtaas ng makahulugang ngiti si Zhang Yi sa gilid ng kanyang bibig at tumingin kay Bailey Changqing nang nakangiti. Lumibot ang mga mata ni Bailey Changqing sa dalawang bilog, tinitingnan si Tu Yunlai at pagkatapos ay sa sobrang sikat na Gao Changkong. Umupo siya sa tabi ni Zhang Yi at Bam Ulong, pareho silang nagsumite ng mga liham ng hamon kay Zhu Shuai, umaasang pangunahan ang operasyon upang palibutan at sugpuin ang Eclipse Moon. Pero sa ngayon, parang mas malaki ang pag-asa ng Samsara Team. Kailangan kasi ni Yan Yunwei na ipagtanggol ang Blizzard City. Kahit na si Tu Yunlai ay napakalakas at may kakayahang gumabay sa mga malalaking laban. Ngunit kailangan pa rin ng kaligtasan ng matataas na opisyal ang kanyang proteksyon. Kaya kung kailangan kong pumili ng isa sa 2 taong ito, iboboto ko pa rin si Gao Changkong. Biglang malamig na sinabi ni Yang Zhengzhen, sila lang ba ang pinili mo? Saglit na natigilan si Bailey Changqing. Pagkatapos ay nakita niya ang makahulugang ngiti ni Zhang Yi at napagtanto niyang hindi niya napapansin si Zhang Yi. Ngunit, si Zhang Yi kaya ang maging pinuno ng operasyong ito. Tumawa si Bailey Changqing, Zhang Yi, bakit hindi ka pumunta dito? Hindi ka ganoong klase ng tao. Kilalang kilala ni Bailey Changqing si Zhang Yi at alam niyang hindi siya ang uri ng tao na mahilig makipagkompetensya para sa katanyagan at kayamanan. Kung maaari, mas gugustuhin ni Zhang Yi na humiga sa bahay kaysa makisali sa anumang gawaing hindi nauugnay sa kanya. Pagkatapos tumawa, maluwag niyang sinabi, higit pa rito, ikaw ay mula sa labas ng lungsod. Hindi ko ibig sabihin na murahin ka, ngunit sa Blizzard City, ang mga tao ay may ganitong uri ng xenophobic sentiment. Hindi ito halata sa mga ordinaryong oras, ngunit ito ay lalo nakitang-kita sa mga kritikal na oras. Nagkibit balikat siya, hindi ba't ganoon din sa Tianhai City noon? Ngumiti si Zhang Yi at sinabing, iyan ang sinasabi mo. Di nagtagal, dinala ni Zhu Xing sina Lan Xincheng at Sun Laoxuan sa venue. Agad na tumahimik ang lahat at binati si Zhu Xing. Kumaway si Zhu Xing sa lahat at pagkatapos ay pinaupo silang lahat. Ang lahat ay tumingin kay Zhu Xing nang may pag-asa, naghihintay sa kanya na ipahayag ang taong namamahala sa ikatlong pagkubkob at plano ng pagsugpo. Magbabago rin ang istruktura ng kapangyarihan ng Blizzard City bilang resulta. Parehong sina Tu Yunlai at Gao Changkong ay may naghihintay na tingin sa kanilang mga mata. Pumunta si Zhu Xing sa entablado at sinimulan ang kanyang talumpati. Una, ibinuod niya ang mga dahilan ng pagkabigo ng nakaraang 2 plano sa pagkubkob at pagsugpo at gumawa ng ilang pagsusuri sa sarili. Ngunit hindi nagtagal, binanggit niya ang kanyang natamo mula sa 2 misyon ng pagkubkob at pagsugpo. Narito, gusto kong i-highlight ang isang tao. Iyon ay si Zhang Yi mula sa Tianhai City. Sa ikalawang pagkubkob at pagsugpo sa misyon, nag-iisang pinatay niya ang 4 na miyembro ng Eclipse at nailigtas ang mukha ng Jiangnan Region. Dahil sa pambihirang tagumpay na ito, ang pambihirang personal na katapangan ni Zhang Yi, at ang kanyang katapatan sa rehiyon ng Jiangnan.
Nagpa siya akong bumuo ng isang bagong pansamantalang pangkat ng pagsisiyasat na may Black Robe Investigation Team at ang Tianshan Investigation Team bilang core, pinangalanan, Tengo, at hinirang si Zhang Yi bilang pinuno ng pangkat ng investigasyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng maraming talakayan sa ibaba. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ng lahat ay hindi masyadong nagulat. Ang balitang ito ay matagal ng usap-usapan sa mga matataas na opisyal. Naiintindihan din ng lahat na kailangan talaga ang ganitong bagong puwersa. Bukod dito, si Zhang Yi ay may karanasan sa pakikipaglaban sa Eclipse at nakamit ang mahusay na mga resulta, kaya makatwiran para sa kanya na maglingkod bilang kapitan. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Zhu Xing ay nagpaiba sa pakiramdam ng maraming tao. Dahil hindi man lang binanggit ni Zhu Xing sina Tu Yunlai at Gao Changkong, ngunit palagi niyang itinataguyod ang namumukod tanging mga personal na gawain ni Zhang Yi, na tinatawag siyang isang bihirang henyo. Mula ngayon, para sa pagiging confidential ng mga senior combatant, hindi na namin tatawagan si Zhang Yi sa kanyang pangalan. Sa halip, tatawagan siya sa codename Chaos O. Katulad nito, ang mga piling miyembro ng iba pang mga unit ng labanan ay tinatawag na lahat sa pamamagitan ng kaukulang mga pangalan ng code sa labas ng mundo. Ang mga maaaring magkaroon ng mga codename ay pawang mga elite. Halimbawa, ang mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat at ang antas ng pinuno ng squad o mas mataas na mga numero sa Yanyun Guard ay lahat ay may kaukulang mga titulo. Noong nakaraan lamang, ang mga pangalan ng code na ito ay ginagamit lamang sa panahon ng pagpapatupad ng mga gawain. Gayunpaman, ang Tengu Squad ay pansamantalang pagtatatag lamang. Ngunit nag-apply siya ng espesyal na codename para kay Zhang Yi. At ang salitang, mula ngayon, ay hindi pangkaraniwan kahit paano mo ito marinig. Nang marinig ang tono ni Zhu Xing, napagtanto ng lahat na medyo banayad ang sitwasyon. Ibinaba ni Gao Changkong ang kanyang mga mata, nag-iisip. Nakasimangot din si Tu Yunlai. Ano ang ibig sabihin ni Zhu Shuai? Ang mga mata ni Bailey Changqing, na nakaupo sa tabi ni Zhang Yi, ay unti-unting nagbago, at tumingin siya kay Zhang Yi. I murmured in my heart, hindi, imposible naman di ba? Habang iniisip niya ito, narinig niya ang boses ni Zhu Xing. Batay sa aking maingat na pagsasaalang-alang, napagpasyahan kong ang Tengu Team ang manggenguna sa susunod na operasyon upang palibutan ang Eclipse Moon. Ang Sumsari Team ang mananagot sa pakikipagtulungan sa Tengu Team. At si Zhang Yi ang pinakamataas na commander sa larangan ng digmaan. Ang Combat Command Center ay magbibigay ng gabay sa larangan ng digmaan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sumabog ang buong venue. Bagamat lahat sila ay may mataas na kalidad na mga talento at sa pangkalahatan ay hindi mawawala ang kanilang kalmado sa harap ng isang mataas na antas na tao tulad ni Zhu Xing, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagulat sa lahat at lumampas sa kanilang imahinasyon. Ano? Hayaan ang isang estranghero mula sa labas ng lungsod ang magsilbing commander-in-chief ng operasyong ito. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya? Kahit sa kasikatan o tactical na kakayahan, may kukumpara niya sina Gao Changkong at Tu Yunlai Ma. Masyado itong pambata. Gayunpaman, dahil ginawa na ni Zhu Shuai ang desisyong ito, dapat ay pinag-isipan niyang mabuti ito. Mukhang ang Zhang Yi na ito ay talagang namumukod tangi. Ang ilang mga tao ay nag-isip sa kanilang sarili. Nagawa niyang pumatay ng 4 na miyembro ng Eclipse. Napakalakas niya. Pero kung siya ang mag-utos sa mga taong tulad ni Gao Changkong at Tu Yunlai, posible ba? Ang ilang mga tao ay mabilis na nalaman ang sikreto. Nag-aalala ba si Zhu Shuai na ang kanyang mga dakilang tagumpay ay mabigla sa kanyang Panginoon? Kaya naman pumili siya ng isang madaling kontrolin na dayuhan mula sa labas ng lungsod upang gampanan ang mahahalagang responsibilidad. Ngunit kung siya ay hindi sapat na kakayahan at ang ikatlong pagkubkob at pagsugpo ay mabibigo, ang problema ay magiging napakalaki. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Mabilis na nabawi ni Tu Yunlai ang kanyang kalmado pagkatapos magmukhang natulala. Para naman kay Gao Changkong, mukhang nagalit si Jia Sen at tuwang-tuwang sinabi, sino siya? Pwede rin siyang maging commander natin. Umiling si Gao Changkong sa kanya. Dapat may mga dahilan si Zhu Shuai sa kanyang desisyon. At narinig ko rin na kakaiba ang Zhang Yi na ito. Si Gao Changkong ay may magandang relasyon kay Bailey Changqing, kaya narinig niya ang tungkol sa ilan sa mga ginawa ni Zhang Yi. Chapter 717. A battle that cannot be lost. Si Zhang Yi ay mukhang kalmado. Binati na siya nina Zhu Xing at Deng Yuanbo tungkol sa bagay na ito, kaya hindi na siya nagulat.
Sa kabaligtaran, mukhang nalilito si Bailey Changqing. Tumingin siya kay Zhu Xing sa stand, at pagkatapos ay kay Zhang Yi na mukhang kalmado, at pagkatapos ay napagtanto niyang matagal nang alam ni Zhang Yi ang lahat. Tinampal niya ang noo niya. Hindi katakatakang pumayag kang tanggapin ang posisyon bilang kapitan ng Tengo Team. Lumalabas na ipinangako sa iyo ni Zhu Shuai ang napakalaking benepisyo. Sa sandaling matagumpay na ang misyon ng pagkubkob at pagsugpo sa Eclipse, walang alinlangang makakatanggap si Zhang Yi ng malaking gantimpala, at magagawa rin niya maging bayani sa buong rehiyon ng Jiangnan. Kahit sa buong kaharian ng Washu, ang mga alamat tungkol sa kanya ay ikakalat sa mga tao. Tanungin ang iyong sarili, kung may ganitong pagkakataon sa harap mo, si Bailey Changqing ay magmadali upang sakupin ito. Tumingin si Zhu Xing kay Zhang Yi sa audience, Captain Zhang Yi, please come up and say a few words. Biglang tumayo si Zhang Yi at naglakad papunta sa front desk sa ilalim ng tingin ng lahat. Sinulyapan niya ang lahat ng naruroon at nagsabi ng maraming opisyal na salita na hindi ko nauulitin dito. Gagawin ko ang aking makakaya upang maalis ang mga masasamang loob na ito at pangalagaan ang dignidad ng rehiyon ng Jiangnan at ng buong bansa ng China. Tungkulin nating ibalik ang kaluwalhatian ng ating bansa. Salamat. Nga pala, huwag mo na sanang gamitin ang tunay kong pangalan kapag tinatawag ako sa posisyon ko sa trabaho simula ngayon. Pagkatapos ng kanyang magalang na pananalita, si Zhang Yi ay tahimik na umalis sa podium. Sa espesyal na sandaling ito, si Zhu Xing ay hindi nag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap ng labis. Mabilis na natapos ang pagpupulong at iniwan niya sina Gao Changkong, Tu Yunlai at Zhang Yi para mag-chat sandali. Ito ay walang iba kundi ang hilingin kina Gao Changkong at Tu Yunlai na ipahayag ang kanilang suporta para sa trabaho ni Zhang Yi. Kalmado ang ugali ni Tu Yunlai. Bilang isang profesional na sundalo, mayroon siyang sariling mga ambisyon, at mayroon din siyang pagdududa sa kakayahan ni Zhang Yi. Pero hanggat may napagdesisyonan ang top management, hindi niya ito lalabagan. Ngumiti rin si Gao Changkong at sinabing susundin niya ang desisyon ng distrito at buong-buo niyang susuportahan ang gawain ni Zhang Yi. Tumingin si Zhu Xing kay Zhang Yi, susunod, ang appointment mo bilang kapitan ay aabisuhan sa buong lungsod, at mapopromote ka bilang Chaos. Ito ang sinasabi namin sa aming propaganda, at kailangan mo ring makipag-ugnayan sa mga miyembro ng koponan at samantalahin ang oras upang magsanay. Ang pinakamahalagang bagay ay maging pamilyar sa mga miyembro ng iyong koponan at hayaan silang kumbansihin ka. Tumango si Zhang Yi, syempre naiintindihan ko ang bagay na ito. Pero gusto kong itanong, mayroon na bang balita tungkol sa lunar eclipse ngayon? Umiling si Zhu Xing. Pagkatapos nilang mawala, walang gumagalaw. Naghinala pa kami na umalis sila sa mainland mula sa seaport at bumalik sa Nian para mag-recruit ng mga tropa. Sumimangot si Zhang Yi, babalik sa Nian. Su Zhengdao, iyon ang kanilang base camp kung tutuusin. Bigla siyang ngumisi, sa ginawa nila dito, tiyak na nakakuha sila ng magandang apil sa tinubuang lupa ni Nian, at maaari silang magpatawag ng mas maraming Ronin na darating. Nagkataon lang na gusto ko rin magkaroon ng magandang comeback. Ang lahat ay hindi alam. Sinabi ni Zhu Xing, samantalahin ang panahong ito para maging pamilyar sa iyong koponan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Zhang Yi at tinapik ito ng 2 beses ng malakas, na may mga pag-asa sa kanyang mga mata. Huhubugan ka namin bilang isang bayani, at mayroon ka ring pag-asa ng mga tao sa buong rehiyon ng Jiangnan. Kaya dapat mong gawin ang lahat. Huwag mo kaming masyadong eye pressure. Sobrang solid ng preparations namin this time. Ipapadala rin ang tropa ni Tu Yunlai at Yan Yun kung kinakailangan. Bahagyang dilat ang mga pupils ni Zhang Yi. Ikaw, kahit ang mga Yan Yun guards ay ipapadala. Si Yan Yunwei ang pinakamahalagang puwersa sa pagtatanggol sa Blizzard City. Sa sandaling umalis sila sa Blizzard City, ang depensa ng Blizzard City ay lubos na mababawasan. Mukhang sa pagkakataong ito, nakapagdesisyon na talaga si Zhu Xing. Tumango si Zhu Xing, walang mga kaaway sa loob ng lugar, ang mga kalaban ay nasa labas lahat. Nakagawa na ako ng komprehensibong paghahanda, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Si Zhang Yi ay natural na hindi nag-aalala tungkol sa Blizzard City sa kanyang puso. Kung si Tu Yunlai ang namuno sa Yan Yun Guards, Samsara Team, at sa kanilang Tengo Team. Masasabing ang mga sandatahang puwersa na ipinadala sa oras na ito ay hindi bababa sa 3 beses na mas malakas kaysa sa huling pagkakataon.
Ayon sa pagsusuri ni Zhang Yi sa lakas ng labanan ng Tianshan team, maliban kung makakita sila ng mas makapangyarihang katulong, halos walang posibilidad na mabaigo sa rehiyon ng Jiangnan sa labanang ito. Tumango si Zhang Yi, bahagyang nakakaramdam ng kagaanan. Naiintindihan ko. Sa oras na ito, umiinom ng tsaa si Gao Changkong sa lounge sa unang palapag ng combat center. Nakaupo sa tabi niya ang kanyang girlfriend na si Guman at Bailey Changqing. Para naman sa kanyang vice captain na si Ji Yushen, ang taong ito ay palaging may pag-uugaling walang pasensya. Sa pagkakataong ito alam niya na si Zhang Yi ang magiging pinuno ng aksyon, kaya medyo nagrereklamo siya. Kaya pinalis siya ni Gao Changkong. Tumingin si Bailey Changqing kay Gao Changkong at bahagyang nagsisisi, sa mga tuntunin ng kakayahan, mas bagay kang maging commander sa pagkakataong ito kaysa kay Zhang Yi. Ngunit, hindi niya sinabi ang ikalawang kalahati ng pangungusap dahil may kinalaman ito sa ilang komplikadong bagay sa loob ng Blizzard City. Walang paraan ng Evergreen para baguhin ito. Hindi naman sa minamaliit niya si Zhang Yi. Ngunit bilang isang commander, si Zhang Yi ay talagang mas mababa kay Gao Changkong. Masasabi pa nga na si Zhang Yi mismo ang umamin nito. Gayunpaman, ngumiti si Gao Changkong at umiling na parang walang pakialam. Ngunit ang panandaliang pagsisisi sa kanyang mga mata ay hindi pa rin lubos na maitago. Dahil ito ay isang desisyon na ginawa ng punong tanggapan, dapat na may layunin. Hindi maaaring gawing katatawanan ni Zhu Shuai ang kaligtasan ng rehiyon. Kahit sino pa ang maging commander-in-chief, I will try my best to cooperate. Ngumiti si Bailey Changqing at sinabing, titulo lang ito. Pagdating sa larangan ng digmaan, kailangang umasa si Zhang Yi sa iyo. Ang mga mata ni Danfeng ni Guman ay nagpakita ng isang makitid na tingin. Ngunit ang pamagat na ito ay napakahalaga. Mukhang walang magawa ang mukha ni Bailey Changqing. Ang katayuan na iyon ay syempre mahalaga. Namumuno sa isang hukbo at tinalo ang organisasyong ni Enrona ng direkta. Ang ganitong reputasyon ay maaaring magpapahintulot sa isang tao na mabilis na umangat sa Blizzard City, makakuha ng mataas na reputasyon, at magkaroon ng pagkakataong makapasok sa sentro ng kapangyarihan. Hindi siya isang taong sakam sa katanyagan, at wala siyang interes na sumali sa Blizzard City. Paliwanag ni Bailey Changqing. Bahagyang ngumiti si Gao Changkong, marahil, ito ang dahilan ng pagpili sa kanya. Lumabas si Zhang Yi sa opisina ni Zhu Xing, binuhat si Yang Zhengzhen na umiinom ng kape sa labas, at sabay na bumaba ang dalawa. Pagdating sa unang palapag, mabilis na kumaway si Bailey Changqing, na matagal nang naghihintay. Dito. Hoy, Zhang Yi. Dito. Nakita ni Zhang Yi sina Gao Changkong at Guman at nagtaka kung ano ang kanilang mga saloobin. Siguradong nadismaya si Gao Changkong sa kanyang puso, at maaari rin siyang magkaroon ng sama ng loob kay Zhang Yi. Si Zhang Yi ay lubos na naghanda, ngunit dahil gusto niyang palibutan at sugpuin ang Eclipse, hindi maiiwasan ang pakikipag-usap sa pinuno ng pangkat ng Samsara. Lumapit si Zhang Yi at binati sila ng nakangiti. Captain Gao, Miss Gu, magkita tayong muli. Chapter 718, Death is Reincarnation. Nang makita si Zhang Yi, nagpakita si Gao Changkong ng magalang na ngiti sa kanyang mukha. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinabi kay Zhang Yi, binabati kita sa pagiging kapitan ng pangkat ng Tengo. Mula ngayon, tayong lahat ay magiging magkasosyo. Mangyaring bigyan ako ng iyong payo. Nakita ni Zhang Yi na medyo maganda ang ugali ni Gao Changkong, kaya natural niyang iniunat ang kanyang kamay upang maiwasang tamaan ang nakangiting lalaki at nakipagkamay sa kanya. Ang aking pagiging kapitan ay pansamantala lamang. Ako ay bababa sa pwesto pagkatapos ng misyon. Ang mga susunod na aksyon ay mangangailangan ng higit na gabay mula kay Kapitan Gao. Sinabi ni Gao Changkong, nasaan ito? Libre ka ba ngayon? Gusto kitang ipaghain sa isang pagkain, at pag-usapan natin ang tungkol sa pakikipagtulungan sa hinaharap. Tiyak na walang dahilan si Zhang Yi para tumanggi. Ginagamot ni Gao Changkong, pumunta sila sa isang magandang restaurant sa District A. Sa oras na ito sa Blizzard City, lahat ng labis na mararangyang restaurant ay pinagbawalan. Kahit na para sa mga taong may mataas na katayuan, karamihan sa mga restoran na kanilang pinupuntahan ay maliit at katamtaman ang laki. Ang dahilan ay upang makatipid ng pagkain at mapagkukunan. Ang pagkonsumo sa antas ng petiburgesya ay katanggap-tanggap, ngunit ang pagmamalabas at pag-aaksaya ay hindi pinahihintulutan sa oras na ito hindi bababa sa para sa karamihan ng mga tao. Naaalala pa ni Zhang Yi ang pagkain na iyon sa bahay ni Deng.
5 tao ang pumunta sa isang eleganteng restaurant at hindi humingi ng private room. Nakaupo lang sila sa liblib na pwesto sa may bintana. Ilang tao ang nagkwentuhan at nag-order ng pagkain. Ang karne ay medyo mura dito, ngunit halos imposible na kumain ng sariwa. Ang mga gulay ay dehydrated lamang. Kung sinisingawan mo ang mga ito bago lutuin, ang lasa sa iyong bibig ay ganap na magbabago. Ito ang nangungunang restaurant sa Blizzard City. Ngunit ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang kumain ng delat ang pagkain araw-araw. Maliban kay Yang Zengchen, lahat ay maaaring uminom ng kaunti. Ang kasintahan ni Gao Changkong na si Guman ay mukhang isang babae sa unang tingin, ang kanyang mga salita at gawa ay napaka-elegante, at hindi siya nagpapaliban sa pag-inom. Maikling ipinaliwanag ni Gao Changkong ang kanyang intensyon. Nakatanggap ako ng impormasyon mula kay Zhou Shuai tungkol kay Kapitan Zhang. Sa mga estranghero sa Eclipse, ang ilan ay maaaring mahulaan ang hinaharap, ngunit maaaring hadlangan ni Kapitan Zhang ang kakayahan ng kalaban. Kaya, umaasa akong gamitin ito para bumalangkas ng plano ng labanan. Dahil naniniwala ako na ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ang Celestial Team ay natalo ng Eclipse ay alam ng kabilang partido ang lahat ng kanilang mga aksyon. Hindi ko nais na gawin ang parehong pagkakamali muli, kaya nais kong hilingin ang iyong suporta sa bagay na ito kapag kumikilos. Matapos marinig ito, tumango si Zhang Yi at sinabing, hindi ako estranghero na magaling umatake. Hiniling sa akin ng coach na pamunuan ang koponan dahil lang sa medyo matatag ako at may kakayahang hadlangan ang mga hula ng kalaban. Kaya pagdating ng panahon para labanan ang Eclipse, kailangan kong umasa sa iyo para sa kapangyarihang panlaban. Bahagyang ngumiti si Gao Changkong. Speaking of which, the prerequisite for cooperation is mutual understanding. Pero hindi pa natin alam ang kakayahan ng isa't isa. Ibinaba niya ang white wine glass, then, let me introduce my ability first. Isang flash ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Zhang Yi. Gustong ibunyag ni Gao Changkong ang kanyang kakayahan sa kanyang sarili. Iyon ang pinakamahalagang sikreto ng bawat estranghero, at kahit na malapit na kamag-anak ay maaaring hindi alam ito. Nakakahiya, iyon ang iyong mahalagang sikreto. Magalang na sabi ni Zhang Yi. Sino ang nakakaalam, sinabi ni Gao Changkong, sa totoo lang, hindi lihim ang aking kakayahan. Nang makita ang kaina-hinalang mga mata ni Zhang Yi, ipinaliwanag ni Gao Changkong, ang Blizzard City ay nakakolekta ng kumpletong impormasyon tungkol sa mga dayuhan, lalo na ang aming antas ng kapitan. Walang mga sikreto sa itaas. Lahat tayo ay nagtatrabaho sa parehong lugar, palaging nakikipag-ugnayan sa isa't isa, at may mga pagkakataong makipag-ugnayan at makipagtulungan. Kaya imposibleng itago ang lahat. At saka, medyo espesyal ang mga kakayahan ko. Kahit malaman ko, hindi ko kailangang mag-alala. Nang sabihin ito ni Gao Changkong, sumulyap si Zhang Yi kay Bailey Changqing sa tabi niya ng walang anumang bakas. Ngumiti si Bailey Changqing at nagsabi, maaari akong magpatotoo dito, totoo ito. Ang kakayahang hindi matakot na makilala. Naging curious talaga si Zhang Yi. Speaking of which, ganito rin ang kakayahan ni Bayan Zhonghua at Deng Shentong. Dahil ito ay masyadong makapangyarihan, kahit alam mo ang kanyang kakayahan, mahirap itong basagin. Maliban kung ito ay isang estranghero na may parehong antas ng kakayahan. Kung gayon ako ay lahat ng mga tainga. Sabi ni Zhang Yi. Ngumiti si Gao Changkong at nagsalita tungkol sa kanyang mga kakayahan. Ang aking kakayahan ay reincarnation. Ang kamatayan ay reincarnation. Tama, ito ang reincarnation ng reincarnation team. Maaari akong muling magkatawang tao sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa tuwing ako ay mamamatay, bumabalik ako sa isang yugto ng panahon bago ang aking kamatayan. Well, tungkol sa tagal ng panahon, itatago ko ito ng kaunti dito. Sa madaling salita, sa pangkalahatan, hindi ako maaaring patayin. At maaari akong mangolekta ng katalinuhan ng maaga sa pamamagitan ng reincarnation. Ito ay nagpapahintulot sa akin na gawing sakuna ang panganib at epektibong mangolekta ng impormasyon tungkol sa aking kalaban. Matapos itong marinig ni Zhang Yi, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga sa lugar. Isa pang unkillable ability user. Mayroong Phoenix Incarnation sa harap, at isa pang may-ari ng Reincarnation ability ang lumabas dito. What the hell? Buhay sa Glacial Apocalypse mula sa simula. Ang mga lalaking ito sa antas ng kapitan ay mas halimaw kaysa sa huli. Nang marinig ang emosyon ni Zhang Yi, hindi napigilan ni Bailey Changqing na magreklamo, hindi ba ikaw mismo?
Nakangiting tumingin si Gao Changkong kay Zhang Yi. Ang aking kakayahan, sa isang kahulugan, ay maaaring makaiwas sa hula ng kabilang partido. Nakahalukip-kip siya sa mesa at mukhang confident. Napag-aralan ko ang kakayahan ng kalaban. Bagamat may mga kadahilanan ng sanhi nito, limitado ang saklaw ng kung ano ang maaari niyang mahulaan. Kung hindi, ang babaeng ninja ay hindi napatay ni Deng Shentong. At ang apat pang tao ay hindi mo napatay. So, hindi omniscient at omnipotent ang kakayahan ng kabilang partido. Kung makaharap ko sila, magagamit ko ang unang pagkakataong ito upang subukan ang kanilang mga kakayahan at taktika. Pagkatapos ay mag-trigger ng reincarnation, at pagkatapos ay baguhin ang iyong estilo ng paglalaro upang harapin ito. May nadiskubre si Zhang Yi. Isang beses lang matrigger ang kakayahan mo. Tumanggaw si Gao Changkong bilang pagsang-ayon. Magandang insight. Bilangin mula sa timeline na nagtitrigger ng reincarnation hanggang sa pangalawang pagkakataon na naabot ang parehong timeline. Ito ang cycle. Maa-activate lang ang kakayahan ko sa loob ng isang araw. Nagbigay siya ng isang halimbawa, kung i-activate ko ang aking kakayahan sa sandaling ito, 51 minuto pasado alas 12 ng tanghali. Pagkatapos ay sa susunod na pag-activate ko ng aking kakayahan, kailangan kong maghintay hanggang sa dumating muli ang timeline sa kasalukuyan, at pagkatapos ng isa pang araw, ito ay magiging 51 minuto pasado alas 12 bukas maaaring magamit ang mga puntos. Ang mga bagay na ito ay nakatala lahat sa mga talaan ng distrito. Hindi ko na kailangang dayin ka. Kaya't mangyaring maniwala ka. Ngunit kahit na ganoon, ito ay isang napaka-abnormal na kakayahan. At idinagdag ni Bailey Changqing sa tamang panahon, ngunit sa ngayon, wala pang maraming tao na maaaring mag-trigger ng kanyang kakayahan. Karaniwan niyang na-trigger ang kanyang kakayahan sa kanyang sariling inisyatiba. Malinaw na tumango si Zhang Yi. Tumingin siya kay Gao Changkong, sa madaling salita, kahit hindi mo gamitin ang iyong kakayahan, napakalakas mo. Matingkad na ngumiti si Gao Changkong at ikinalat ang kanyang mga kamay, kung gusto mong maging kapitan, hindi ka basta-basta umaasa sa mga daya. Kailangan mo ng matinding kapangyarihan. Chapter 719. Testing each other. Tumingin si Zhang Yi kay Gao Changkong na nakaupo sa tapat niya ng may maamong mga mata. Si Gao Changkong ay matangkad at gwapo, at ang sikat ng araw at masiglang pakiramdam na kasama ng isang basketball player ay madaling makapagbibigay ng positibong impresyon sa mga tao. Tahimik na humigop ng gujinggang si Zhang Yi. Pagkatapos ay hayaan mo akong magsalita tungkol sa aking mga kakayahan din. Saglit niyang ipinakilala ang kanyang mga kakayahan. Maliban sa nakatagong kasanayan ng Void Spear, ipinaliwanag niya ang lahat ng iba pang mga kasanayan ng detalyado. Dahil walang saysay na itago ang impormasyong ito, nakolekta na ito ng Jiangnan Region. Maaari rin niyang bigyan ang mga tao ng pakiramdam ng kagandahang loob kapag nagsasalita siya. Gayunpaman, napag-usapan lamang niya ang tungkol sa epekto ng superpower, ngunit iniwasang magsalita tungkol sa kakayahan. Halimbawa, gaano kalakas ang mapangwasak na kapangyarihan ng Comway, at hanggang saan ang sukat ng dimensional na gate ay maaaring sumipsip ng maximum na dami ng mga pag-atake. At ang distansyang nilakbay sa kalawakan, at iba pa. Alam niya ito sa kanyang puso, tulad ng pagtatago niya sa kakayahan ng Void Spear at sa kapangyarihan ng kanyang superpower. Siguradong may itinatago si Gao Changkong sa kanya. Kung alam mo lang ang mga katangian ng isang kakayahan, ngunit hindi mo alam ang partikular na data, maaaring wala kang magagawa tungkol dito. Hindi sinabi sa kanya ni Gao Changkong kung gaano katagal ang kakayahan ng Death is Reincarnation, ay maaaring humantong sa reincarnation bago ang kamatayan. Sandaling natahimik sina Gao Changkong at Guman matapos makinig sa paliwanag ni Zhang Yi. Dahil ayon sa impormasyong ibinigay ni Zhang Yi, maipapakita lamang na si Zhang Yi ay isang kakaibang tao na magaling sa depensa. Kung ang depensa ay 10, ang pag-atake ay maaari lamang maging 1. Bagamat makapangyarihan ng Comway, ang ibang paraan ng pag-atake ay walang kinang. Mas madalas kaysa sa hindi, ang mga nakakasakit na pamamaraan ni Zhang Yi ay lubos na umaasa sa mga baril. Gayunpaman, hindi nila naunawaan ang numerical na halaga ng kasalukuyang lakas ni Zhang Yi. Kaya't hindi nila naiintindihan kung gaano kalubha si Zhang Yi kung mayroon siyang sariling sandata, Thunderbolt, at superpower na bonus sa espasyo, at pagkatapos ay i-adapt ang pinagmulang bomba. Saglit na ipinaliwanag ng magkabilang panig ang kani-kanilang kakayahan, at tila may pagkakaunawaan sila.
Sa ganitong paraan, kahit na may pagtutulungan sa hinaharap, wala silang alam tungkol sa isa't isa. Sa madaling salita, sana ay makapagtulungan tayo ng mabuti at makumplito ang misyon na ito ng magkasama. Dapat sirain ang Eclipse Moon. Dapat itong sugpuin anumang oras. Hindi ito gagana kung hindi masusugpo. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa Eclipse Moon magkakaroon ng kapayapaan. Seryosong sabi ni Gao Changkong kay Zhang Yi. Tumango si Zhang Yi, I have the same idea. Ang ilang mga tao ay nagkaroon ng isang simpleng pagkain at nagkaroon ng isang magandang pag-uusap. Pagkatapos ng lahat, mayroong pampadulas ng evergreen sa gitna, kaya kahit na sina Zhang Yi at Yang Zhengzhen ay hindi mahilig makipag-usap sa mga estranghero, ang kapaligiran ay hindi masyadong nakakahiya. Ang pagkain na ito ay maaaring ituring na pahayag ni Gao Changkong kay Zhang Yi. Pinatunayan nito na hindi siya nakaramdam ng sama ng loob dahil nawalan siya ng kontrol sa kanyang mga aksyon. Ito ay isang saloobin na hindi lamang ipinakita kay Zhang Yi, kundi pati na rin sa nangungunang pamamahala ng Blizzard City. Pagkatapos kumain, dinala ni Zhang Yi si Yang Zhengzhen pabalik sa villa. Habang nasa daan, medyo seryoso ang mukha niya. Dahil dito, hindi napigilan ni Yang Zhengzhen na magtanong, Kuya, ano ang tingin mo kay Gao Changkong? Napaangat ng ulo si Zhang Yi nang marinig niya ito at bahagyang ngumiti. Not that I have any opinion. Sino siya at ano ang kinalaman nito sa akin? It's just that I'm very interested in his ability. Si Zhang Yi ay nakaupo sa sofa, at si Yang Zhengzhen ay malumanay na umupo sa tabi niya, nakatitig sa kanyang gilid na mukha na may malalaking mata, na kasing liwanag ng hindi mabilang na maliliit na bituin na kumikislap. Sumandal si Zhang Yi sa sofa at maluwag na sinabi, nagtataka lang ako kung gaano katagal ang kanyang death is reincarnation, na kakayahan ay maaaring muling simulan. Kung maaari siyang bumalik ng 3 araw sa bawat oras na siya ay muling isilang, nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng 3 beses sa oras ng mga ordinaryong tao. 7 days ago, it was 7 times. 10 days ago, it was 10 times. Mataimtim ang mga mata ni Zhang Yi, sa kasong ito, hanggat patuloy niyang ginagamit ang kakayahang ito, makakakuha siya ng maraming beses na mas maraming oras kaysa sa iba. Kasama ang katotohanan na maaari niyang malaman ang hinaharap na trajectory ng maaga, mayroong hindi mabilang na mga bagay na maaari niyang gawin. Kahit na ito ay ginagamit lamang upang mapabuti ang kanyang sariling lakas, gaano man kaina ang kanyang talento, maaari pa rin siyang maging isang first-rate master. At higit pa, siya mismo ay isang basketball superstar at may pangangatawan na higit sa ordinaryong tao. Kaya, naka-cross arm si Zhang Yi, malamang na nagbigay sa kanya ng kahangahangang kapangyarihan ang surot na natigil sa oras. Ito ang ikinababahala ni Zhang Yi. Ang mga taong nakakabisado sa mga tuntunin ng oras ay kumakatawan sa walang limitasyong mga posibilidad. Ang rate ng paglago nito ay mas mabilis kaysa sa iba. Medyo naintindihan din ni Zhang Yi kung bakit nagawang umakyat ni Gao Changkong mula sa ibaba hanggang sa kung saan siya ngayon ay hakbang-hakbang. Ngunit sa oras na ito, bahagyang nabaluktot ang mga sulok ng bibig ni Yang Zhengzhen. Bahagyang ikiling niya ang kanyang ulo at dahan-daang nagtanong, pero, Kuya, naniniwala ka ba talaga sa mga kakayahan na ipinaliwanag sa iyo ni Gao Changkong? Bahagyang nagulat si Zhang Yi nang marinig niya ang pangungusap na, ito, si Gao Changkong ay tiyak na hindi ihahayag sa akin ang lahat. Pero sa kakayahan, walang saysay ang pagsisinungaling niya sa akin. Kung tutuusin, ang kanyang kakayahan ay hindi isang malaking lihim sa gitna ng nangungunang pamamahala ng Blizzard City. Namilog ang mga mata ni Yang Zhengzhen na parang itim na hiyas. Pero, lagi kong nararamdaman na kakaiba ang kakayahan niya. Talaga bang may kakayahan ang mga tao na baligtarin ang timeline ng mundong ito? Ibinalik ng pangungusap na ito ang mga iniisip ni Zhang Yi sa panahon kung kailan siya muling isilang. Tumango si Zhang Yi, siguro posible talaga. Hindi maintindihan ni Yang Zhengzhen kung bakit sigurado si Zhang Yi. Gayunpaman, ayon sa kanyang sinabi, maaari niyang baluktutin ang oras sa kanyang kalooban at patuloy na baguhin ang kasaysayan sa loob ng reincarnation cycle ng isang araw. Hindi na ito ang domain ng mga tao. Ngunit ang kaharian ng Diyos. Dahan-dahang sabi ni Yang Zhengzhen. Matagal na natahimik si Zhang Yi. Ang sabi lang niya, marahil ang upper limit niya ay hindi lang Delta level alien. Pero, who knows? Nagkibit balikat siya. Mahirap ay verify ang pagiging tunay ng mga kakayahan ng ibang tao, lalo na ang mga may kinalaman sa domain ng oras.
Pagkatapos ng lahat, maaari siyang muling magkatawang tao, ngunit hindi mo magagawa. Parang kaya rin ni Zhang Yi. Gayunpaman, ngayon, hindi niya natuklasan ang password upang ma-unlock ang kakayahan niyang ito. Hindi mo maaaring hayaan ang iyong sarili na mamatay para sa isang eksperimento, tama? Sobra na sana iyon. Sa madaling salita, hindi na kailangang isaalang-alang ang aspetong ito ngayon. Nagsisilbi ako bilang kapitan ng Tengo Team, at kailangan kong makipagkita sa mga miyembro ng team ko sa susunod. Kailangan ko ring isama ang mga tao mula sa Black Robe Team at ang Tengo Team para harapin ang Eclipse na lilito muli sa hindi malamang oras. Si Zhang Yi ay walang personal na sama ng loob sa Samsara Team. Kaya hindi na kailangang maging masyadong defensive laban sa kanila. Sa karamihan, kapag nagsasagawa ng mga gawain, maaari silang makipagkompetensya sa kanilang sarili para sa kredito. Ngunit si Zhang Yi ay kumbinsido sa isang bagay. Walang pagkakaiba sa pagitan nila sa usapin ng pag-aalis ng Eclipse. Nang nag-iisip si Zhang Yi kung paano isasama ang koponan, isang kilusang gumagawa ng Diyos tungkol sa kanya ay tahimik na nagsimula sa Blizzard City. Chapter 720. The Gods Reside There. Biglang-bigla, sa buong Blizzard City, ang balita tungkol sa Tengo Team Captain, Chaos, ay kumalat sa buong social network. Sinasabing ang bagong kapitan ng investigasyon ay nagmula sa isang mahirap na pamilya, na may ordinaryong pamilya, at isang estranghero mula sa labas ng lungsod. Gayunpaman, umasa siya sa kanyang malakas na kakayahan at mahusay na moral na karakter upang magtrabaho ng husto sa kanyang lungsod. Sinasabing napakatalino at talino niya mula pa noong bata pa siya, at mahal na mahal siya ng kanyang mga kapitbahay. Mahusay umano ang kanyang pagganap sa akademiko at mahirap ang kanyang pamilya, kaya lahat ng kabataan at matatandang lalaki sa nayon ay nangolekta ng 100 itlog upang maipaaral siya sa kolehiyo. Pagkabalik mula sa kanyang pag-aaral, naabutan niya ang katapusan ng mundo. Upang maprotektahan ang lupain kung saan siya isinilang at lumaki, at mabayaran ang mga kapitbahay na tumulong sa kanya, buong tatag niyang tinanggap ang responsibilidad ng tagapag-alaga ng santo ng Tianhai City. Siya ang nagpoprotekta sa kapayapaan ng kanyang lungsod. Siya ang nagpatalo sa pagsasabuatan ng Snow Worship Cult sa gitna ng panganib. Siya ang pumatay sa 4 na kontrabida sa Eclipse na may isa laban sa 4 sa panahon ng misyon na palibutan at sugpuin ang Eclipse. Moon. At ang lalaking ito, naglalakad siya sa dilim at pinoprotektahan ang liwanag ng mga tao sa Jiangnan Region. Ngunit kahit na marami siyang nakaantig na bagay, ayaw niyang iwan ang kanyang pangalan. Nang tanungin siya ng mga tao sa kanyang pangalan, isa lang ang sagot niya, ako ay isang ordinaryong tao lamang na nagpoprotekta sa kapayapaan ng ating bansa. Siya ang bayani ng Jiangnan Region, isang bayaning sibilyan na may pangalang Chaos. Simula sa mga balita sa umaga, ang Blizzard City ay walang ginagawang pagsisikap na gamitin ang lahat ng mga channel upang i-promote ang mga gawa ni Zhang Yi. Gayunpaman, ang lahat ng pangunahing impormasyon tungkol kay Zhang Yi ay itinago gaya ng hiniling ni Zhang Yi. Ang kanyang lugar ng kapanganakan, pangalan, at petsa ng kapanganakan ay hindi magagamit. Sa pamamagitan lamang ng paggamit sa antas ng pagiging kumpidensyal na itong maiiwasan ang pagkakalantad ng sariling impormasyon ni Zhang Yi sa pinakamalawak na lawak. Gayunpaman, ang paraan ng pampublikong opinyon ay malinaw na nagbunga ng mga resulta. Dahil ang Departamento ng Publisidad ng Blizzard City ay lumikha ng isang tailor-made na imahe para kay Zhang Yi bilang isang bayani na nagmula sa mahirap na background ngunit mabait at matuwid, mabilis itong nakakuha ng atensyon ng lahat ng tao sa Blizzard City. Kasabay nito, ang aura ng sibilyang bayani ni Gao Changkong ay hamina ng husto. Ang estranghero mula sa labas ng lungsod ay aktwal na pumatay ng 4 na tao sa panahon ng misyon na palibutan at sugpuin ang Eclipse Moon. Hindi ko ba nabalitaan na kabuo ang 5 miyembro ng Eclipse ang napatay? Ang Chaos na ito talaga ang pumatay sa 4 na mag-isa. Oh my God, hindi ba ibig sabihin na mas makapangyarihan siya sa Celestial Team? Hindi kasing galing niya si Deng Shentuo. Mayroong makapangyarihang mga estranghero sa labas ng lungsod. Napakahusay. Tunay na maraming talento sa ating bansang Washu. Kahit na makaharap natin ang katapusan ng mundo, may mga bayaning pa rin na hahakbang pasulong upang iligtas ang mga tao mula sa apoy at tubig. Ang mga estranghero sa labas ng lungsod, sa madaling salita, sa mata ng mga tao ng Blizzard City, ay may mas mababang background kaysa sa mga tao sa Area E. Kaya sa ilang sandali, naging inspirational model si Zhang Yi.
Sasabihin ng mga tao, tingnan mo, maaaring lumaki ang mga tao sa isang mahirap na kapaligiran sa labas. Ano ang dahilan mo para hindi magtrabaho ng husto? Bagamat may mga taong nagdududa pa rin na ang chaos na ito ay isang cover lamang na itinataguyod ng senior management ng Blizzard City. Ngunit ang mga nagawa ni Zhang Yi ay totoo at hindi nagkakamali. Siya nga ay gumawa ng malalaking kontribusyon sa Tianjin City at ang misyon na palibutan at sugpuin ang Eclipse Moon. Kahit na may gustong humanap ng mali, hindi sila makakahanap ng mali. Sa ilalim ng gayong halo, nais ng lahat na makita ang maalamat na dayuhan mula sa labas ng lungsod gamit ang kanilang sariling mga mata. Kahit na nakatira siya sa Area A, tuwing weekday, ang mga babae mula sa matataas na pamilya ay tumatakbo sa malapit at tahimik na nanunood. Gusto pa nga ng ilang tao na hilingin kay Zhang Yi na magtanghalian sa kanilang tahanan dahil sa kanilang relasyon. Tinulungan ni Lan Xincheng si Zhang Yi na harangan ang mga problemang ito. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa sa kanya ng isang Diyos ay hindi upang gawin siyang isang veterano ng mga bulaklak, ngunit upang mapadali ang mga susunod na gawain. Sa kabilang panig, sa underground laboratory ni Deng Yuan, ang eksperimento na iniikma para kay Liang Yu sa wakas ay natapos na. Nanatili siya sa experimental cabin sa loob ng 3 buong araw at sumailalim sa maraming mga eksperimento sa pagbabago ng katawan ng tao. Mahirap, isipin kung gaano kasakit ang kailangan ng proseso. Gayunpaman, umasa si Liang Yu sa kanyang masungit na pangangatawan at hindi pangkaraniwang kalooban upang tiisin ang lahat ng ito. At sa susunod, oras na para subukan ang mga resultang pang-eksperimento. Ang underground laboratory ng Deng Family Manor ay isang malaking puting experimental space. Si Liang Yu ay nakasuot ng itim na pampites na may iba't ibang data collector na nakakabit dito. Katulad ng dati ang itsura niya. Sanay na kasi ang katawan niya sa sukdulan. Nagsimula akong magsanay ng martial arts sa edad na 3 at nagsasanay araw-araw sa loob ng mga dekada, anuman ang panahon. Ginagawa ang kanyang katawan sa pinakamahusay na makina ng pagpatay. Kaakibat ng kanyang bakal na kalooban, siya ang naging pinakamahusay na paksa ng pagsusulit. Sa labas ng laboratorio, sa likod ng bulletproof na salamin ay nakatayo ang isang malaking grupo ng mga mananaliksik na nakasuot ng puting Amerikana. Si Deng Yuanbo at Lian Cheng ay nakatayo rito, tahimik na pinagmamasdan ang mga resulta ng eksperimento. Sinabi ng isang mananaliksik sa mikropono, MS. Liang, mangyaring simulan ang ikatlong pagsubok sa epekto. Pinahit ni Liang Yu ang kanyang pulso at pagkatapos ay tumingin sa tumpok ng malalaking pang-eksperimentong kagamitan sa paligid niya. Grip Strength Tester, Speed Tester, Strength Tester. Lahat ng uri ng kagamitan ay espesyal na ginawa para gamitin ng mga estranghero. Naglakad si Liang Yu papunta sa isang barbell. Ang dalawang dulo ng barbell ay nakasalansan ng mga timbang, tumitimbang ng ilang libong kilo. Ngunit bahagyang yumuko siya at itinaas ito gamit ang isang kamay. Sa speed test, ang sonic boom na dulot ng sprinting sa buong lakas niya ay nabasag ang mga instrumento. At ang instrumentong sumusubok sa lakas ay hindi man lang makatiis sa kanyang suntok. Tiningnan ng tester ang malaking pulang error sa computer at walang magawang sinabi kay Deng Yuanbo. Ito na ang pangatlong beses. Hindi naman sa may problema sa data. It's that her power has exceeded the limit of our experiment. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na naganap ang epektong ito. Nahijitin pa nito sina Master Shen Tong at Liao Honglei. Itinaas niya ang kanyang itim na kwadro na mga mata at tumingin sa babae sa laboratorio, na ang katawan ay napapalibutan ng umuusok na asul na usok. May Diyos na nabubuhay sa kanyang katawan. Hindi napigilan ni Deng Yuanbo na huminga ng mas mabigat. Tiningnan niya ang piraso ng jade sa laboratorio at nakaramdam ng kaunting inggit kay Zhang Yi. Ang isang dayuhan na may ganoong mga kwalifikasyon ay talagang kasama sa kanyang koponan. Kasabay nito, nalungkot siya, sayang ang likas na yaman. Kung sanayin nila si Liang Yu, sa huling kalahating taon, tiyak na magiging isa pang captain-level figure si Liang Yu. Masyado na siyang walang ginagawa. Gayunpaman, sa pag-iisip, si Zhang Yi ay hindi isang nakakatakot na freak. Kalimutan mo na ito, huwag muna tayong magkaroon ng anumang ideya tungkol sa kanya pansamantala. Makipagkaibigan kay Zhang Yi. Kung kinakailangan sa hinaharap, natural kong hayaan silang magamit ko. Palihim na nag-isip si Deng Yuanbo sa kanyang puso. Lumingon siya at sinabi kay Lian Cheng, maaari mong hilingin kay Zhang Yi na lumapit at kunin ang mga tao.